Meron po tayong bagong series po ngayon. Ito pong month ng July. Ito po ay tatakbo ng saktong-sakto, 9 consecutive weeks. First time po natin na gagawin na ang atin pong pinaka-team o pinaka-paksa ay masasako po yung 2 buwan. Okay, parang sinakto po talaga siya. Ang series po natin ay meron pong title na Living Out. Yan. Ano po itong living out? Meron pong challenge po sa atin na ipamuhay ang bunga ng banal na Espiritu. Pwede po ba nating sabihin, living out? So meron po talagang malaking hamon po sa atin kahit po tayo ay nagkakaroon ng pagtanda sa atin pong spiritual life at pagtanda bilang membro po ng LBCC. Kailangan pa rin po nating balik-balikan po ito at atin po talagang aralin ano po ba talaga yung bunga ng Espiritu, paano ko ba ito may apply sa aking buhay. Dapat po ba maging selective tayo dito? Meron naman po tayong mga nabago na sa ating sarili. Ano pa ba yung mga kailangan kong gawin? So yan po yung atin pong pag-aaralan. Ang main text po natin, makikita po natin sa Galatians 5:22 to 23. Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo at itinataas sa umaga pong ito. Hinihiling po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu na maghari po, Panginoon, sa amin as we study, as we meditate, and as we receive your word, Panginoon. Kayo po ang magpapaliwanag sa amin. Kayo po ang kikilos sa amin pong isip, sa amin pong puso. At kayo din po mag-i-empower po, Panginoon, sa amin para maisakabuhayan, Panginoon, ang mga bagay na ito na tinuturo po ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen. Dito po sa verse po na ito na atin pong pag-aaralan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Alam po ninyo, meron pong binanggit po dyan na 9 virtues or siyam na character na dapat po na ma-develop po sa atin. Pero kung kayo po ay English teacher o mahilig po kayong pumuna sa mga grammar, mapapansin po ninyo, bakit po ang sinabi ay fruit? Samantalang meron pong siyam na virtues na dapat po tayong i-apply. So ano nga po ba ang dapat po nating makita diyan sa mga bagay po na yan? Why fruit and not fruits? So, napansin niyo po ba mga kapatid? Sino pa nakapansin po niyo sa atin? Maaring biglang tingin, baka hindi pa. Pero kung kayo po ay analytical, pag-aaral po ng Bible, mapapansin po ninyo yan na supposedly dapat po ang binanggit po diyan ay fruits at hindi po fruit. So, pag-aralan po natin, nagkamali po ba ng grammar? Or meron po talagang parang isolated grammar na ginagamit lang talaga sa Bible. So tingnan po natin ang katotohanan pong yan. Why fruit and not fruits? Dito po sa Galatians 5:22 to 23, ang ginamit po ni Paul ay fruit. Ito po ay singular. Okay? Hindi po fruits na plural. Okay? At ito po ay hindi aksidente yung pagkakalagay po ng salita po yan, yan po ay may mahalagang mensahe po sa atin. Ang una po na dapat po nating makita dito po sa mga bunga na binanggit, ito po ay hindi pagpipilian. Kaya po sinabi at ginawa po ginamit po ang salitang fruit kasi po hindi po ito pagpipilian. Hindi po kayo magsiselect ng isang bagay lang po dito na parang gusto po ninyo na ma-develop po sa atin. Halimbawa, sabi po natin, love lang talaga ang meron ako. Pero yung iba, walang-wala talaga ako niyan. So, loving lang ako pero hindi ako patient. Kasi pagka, alam nyo na,
Pagka ginalit mo ko, yan. Labing ako, pero pag ginalit mo ko, hindi kita kayang patawarin, hindi kita kayang pagpasensyahan. So mahaba ang patience ko, pero wala akong self-control. Nakarinig na po ba kayo ng ganyan? Diba? Sabi ng iba, ako talaga, pasensyoso talaga ako. Pero mahina ang aking self-control. O kaya, labing ako, pero hindi ako mapagpatawad. O kaya, may joy ako, pero wala akong peace. Hello, mga kapatid. Meron kang joy, pero wala kang peace. Di po ba? Parang ang sakit sa bangs, di ba? Napakinggan. Kaya ako nagpatanggal na ng bangs. Huwag po kayong mag-alala doon sa gumupit po sa akin. Pina-impeach ko na po yan. So, ito po yung mga kabataan na may araw din kayo sa akin. Sabi ko doon sa mga young people, kayo ba natatawa sa joke o ako na pinagtatawanan ninyo? Sabi ko mukha ako na pinagtatawanan ninyo. So, yan po mga kapatid. Kaya po ginamit yung salitang fruit kasi po, isa lang po yan talaga. Hindi po tayo magsiselect po dyan. Hindi po pwedeng dampot system na ako talaga ay gentle ako, pero iba rin ako sumabog. Grabe naman po yan, So may mga makikita naman po talaga tayo ng mga ganyang Christian na parang very contradicting ang kanila po mga character. Meron pong layunin talaga ang Panginoon dito sa bagay po na to na hindi po talaga tayo pipili kasi hinuhubog po ang buong character. Sabihin nga po natin, buong character. Yung buong character po na nakikita po natin kay Jesus kasi Christ-likeness po talaga ang gusto na maabot. Kaya nga po tayo nagdi-disciple kasi po yung Christ-likeness gusto po nating marating yon. Of course, mahirap po natin talagang magaya yung character po ni Jesus. Si Jesus po yan Pero from glory to glory, day after day, alam po ninyo, kahit po paano, may glimpse, meron pong bahagi ng character po ni Jesus na nandidevelop po sa atin. Pero malayo pa po tayo mga kapatid. Kaya nga po kung ang target po natin in disciple making is Christ-likeness, it's a lifelong journey. Kasi hindi po talaga natin magiging kamukhang-kamukha si Jesus. Okay? Kaya lifelong journey po yan. Hanggang tawagin na po tayo ng Panginoon. We are imitating Christ. Kung ano po yung ipinamuhay po niya. Pangalawang bagay po mga kapatid, bakit po ginamit ang salitang fruit? Kasi po, iyan po ay magkakaugnay po na character. Yung pong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, hindi po siya magkakahiwalay na virtues, mag-anak po yan. Para pong magandang illustration po dyan, yung pong orange, okay? Uso naman po ngayon ng orange. Palagay ko naman, lahat po tayo nakakain po ng orange. Pag binuksan po ninyo yung orange, ang dami pong segments. Tama po ba? May mga segments po yan may mga pagkakahati-hati. Pwede po tayong kumuha ng paisa-isa. Pero isang orange lang po siya, isang bunga lang po siya, pero marami pong segments po sa loob. Parang dyan po, yung idea na makikita po natin, iyan po ay magkakaugnay na bagay na kung tayo po ay malusog bilang isang Kristiyano at inaalaw po natin talaga na makikilos po sa atin ng Holy Spirit, magkakaroon po tayo ng ganito pong klase ng bunga. Kung ipinamumuhay po natin ang mga virtues po na ito mga kapatid, yung character po na ito, makikita po sa atin talaga yung pagkilos ng banal na Espiritu. Gawi po tayo sa science. Sa science po, mga kapatid, pag pinag-uusapan ng character, merong dalawang bagay na nakikita na pinanggagalingan kung paano nadidevelop sa atin yung character. Tama po ba? Ang number one po dyan ay yung genes. Okay? Sabihin nga po natin, genes. Yung genes po na yan, mga kapatid, ito po yung nature natin, ito po yung kalikasan natin. Yung genes po, para po siyang blueprint po natin. Yan na po yung nagraran sa ating DNA, yan na po yung nagraran sa ating blood. Okay? So alam na po natin, pag sinabing genes, kaya nga po minsan sinasabi natin sa asawa natin, manang-mana ka sa nanay mo. Di po ba?
Malamang yung nanay, ganyan din, nanay bungangera din, di po ba? Kasi genes po yan no? Minsan may konting, sabihin natin, pagkakaiba, baka mabait ng konti, pero more or less, makikita pa rin po natin yung ganyang katangian po doon sa anak. Kasi nga po, genes po yan no? Yan po, nahandyan na po talaga yan. Inaral po yan sa science at yan po ay totoo. It runs in the blood. Tama po ba mga kapatid? Kaya po, subukan po ninyo. No? Yung asawa po ninyo, ang lakas-lakas ng boses. Yung parang lagi may kaaway. Pag pumunta po kayo sa family niyan, ganun po yan. Ang lalakas ng boses, parang laging, laging may rally. Di po ba? Para may rally sa EDSA, talagang ganun. So, ganun po kasi, it runs in the blood, yun na po talaga. Pag meron po mga kuripot, di po ba? O, ang sama ng tingin mo sa katabi mo. Pag may mga kuripot po talaga, malamang yung tatay niyan, yung mga kapatid niya, medyo ganun din, no? So, hirap din po talaga. So, makikita po natin, nakaka-apekto po yan sa atin pong character. Okay? Genes po kasi, yung mga tendencies, yung disposition, yan po, namana po natin yan. Namamana din po talaga yung character. Kung hindi po namamana, kanino po natin yan nakuha. Ang pangalawa po, yung environment. Actually, kahit po sa sociology, pinag-aaralan po yan, ang laki ng bahagi po ng environment. Kasi yan po yung nagno-nurture po sa atin, diyan po tayo nahuhubog. Bigla ko po naalala, nung pong bata pa ako, hindi pa ako nag-aaral. Ang barkada ko po mga babae. Wala po akong barkadang lalaki. Puro babae po talaga. Kaya hindi ko po namamalayan, dumating na po sa point na nagpapalda na ako. Nagpapalda na ako. Tapos sumasayaw na ako ng pearly shell. From the ocean, shining in the sun. Pero alam po niya, nung lumalaki na ako, sabi ko, hindi, tunay akong lalaki. Yan, may mga naging barkada naman ako. Doon na po na-develop yung tinawag po nila akong Ace Berhel. Yan. Kasi po, medyo batang-batang kanto, di po ba? So lumabas po yung pagiging astig. Depende po yan sa environment, mga kapatid. Ang ating pong tahanan, kung paano po tayo pinalaki, yung pong ating upbringing, yung atin pong culture, yung kinabibilangan po natin, mga taong nakapaligid po sa atin, may malaking impluensya po yan sa paghubog ng ating pagkatao. Mga kapatid, kung genes lang po, at saka po yung environment, grabe po talagang sabog po tayo. Kasi po ngayon, di ba, ang dami-daming news. Kung yan lang po talaga ang makaka-influence sa isip po natin, grabe, talagang po tayo, parang pinaghalong balat sa tinalupan. Pero salamat na lang po, meron pong mas mataas na grade, may mas mataas na antas, may mas mataas na uri, may mataas na klase po na pwedeng bumago ng atin pong character. Alam po ninyo mga kapatid, sabi nga po sa Ephesians 2:10, "For we are His workmanship created in Christ Jesus to do good works." Yung pong salitang workmanship po dyan mga kapatid, obra maestra po tayo ng Panginoon Ginawa po tayo ng Panginoon na natatangi, kakaibang pagkalikha po sa atin ng Panginoon. Pero kung maapektuhan lang po tayo sa character, ng genes, sa environment, parang hindi po natatangi po tayo. Meron pong banal na espiritu na pwede pong mag-manifest at gumawa po sa atin pong buhay. Kaya po hindi po tayo limitado ng genes, hindi po tayo limitado ng environment. Dahil po sa pagmamahal sa atin ng Diyos, nahandyan po ang bunga ng Espiritu, nahandyan po ang paggabay, pamamahala ng banal na Espiritu po sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya po makikita po natin sa bawat isa na talaga pong unti-unti na nadidevelop po itong mga bagay na to. So ito po yung pinakamataas na uri, the fruit of the Holy Spirit.
bunga ng banal na Espiritu na atin pong tinanggap. At ngayon pong umaga pong ito mga kapatid, ito po yung gusto lang po nating pag-aralan. So hihimay-himayin po natin yan po mga fruit na binanggit po na yan, na sabi natin iisa lang siya, pero tingnan po natin paano nga po siya nagkakaugnay-ugnay, although iisa-isahin po natin sa atin pong pag-aaral. But the fruit of the Spirit is love. So hinto lang po muna tayo dyan, tingnan po natin yung kahalagahan po ng pag-ibig po na yan. Ang title po ng pag-aaral po natin ay Love, the Foundation of Every Fruit. Although isa po siyang bunga, pero lumalabas po na yung kauna-unahang binanggit na love, yan po yung pinaka-foundation po ng other virtues na binanggit po dito sa verse po na to. Ang atin pong big idea, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral o tinatawag po nating proposition, ito po yung big idea po natin. Love is the root from which every other fruit grows. Without love, the rest become mere actions without spiritual value. Napaka-clear po niyan, mga kapatid, sa 1 Corinthians 13. Sabi po, without love, even though I give my body to be burned, sabi, it profits me nothing. Di po ba? Kahit ibigay mo yung iyong kayamanan sa mga mahihirap, kung walang pag-ibig, you are nothing. Kaya po binabanggit po dito, the rest become mere actions without spiritual value. Wala din po talagang halaga kung wala pong pag-ibig. Kaya tingnan po natin, love as a foundation ng other virtues. Ano po ang makikita po natin sa progression po ng topic po na ito? Ang una po, love begins with God, not with us. Yun po una po nating makita. Love begins with God, not with us. Ang pag-ibig daw po nagsimula sa Diyos, hindi po galing sa ating damdamin. Sabi po sa 1 John 4:19, 1 John 4:19, pwede po ba nating basahin? 1, 2, 3. Sabi po dyan, we love because He first loved us. Tayo po ay nagmamahal kasi po siya po ang unang nagmahal po sa atin. Ano po yung theological truth na dapat po nating makita po dyan? Hindi po sa tao nagsimula ang pag-ibig. Ito po ay nagsimula sa Diyos. Hindi po tayo ang source ng love, tayo po ay recipient lamang. Sabihin nga po natin, recipient. Tayo po ay tumanggap lamang po ng pag-ibig po ng Diyos. So, hindi po natin masabi na hinanap ko ang Diyos. Ang Diyos po talaga ang humanap po sa atin. Nagkaroon po tayo ng encounter with God, pero yung encounter po na yan, ang God pa rin po nag-initiate kasi po yung pag-ibig po ng Diyos kumikilos po at yan po ang umaabot po sa atin. So, bago pa tayo natutong magmahal, minahal na po tayo ng Panginoon, inibig na po tayo ng Panginoon, at ipinakita po niya yan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Can you say amen to that, mga kapatid? At ipinapakita po yan ng buong kwento ng Biblia. Ang kaligtasan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos, pagmamahal po sa atin ng Diyos. At yan po talaga ay pinakita po niya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo niya doon sa krus. So, hindi tayo ang nagmahal sa Diyos. Tayo ay nagmahal dahil minahal tayo ng Diyos. Ano po yung practical na makikita po natin dito, mga kapatid? Marami pong tao, sinusubok po nilang magmahal sa pamamagitan ng sarili po nilang makakaya. Tama po ba? May, parang nag-e-effort naman po talaga tayo. So, ipwera muna natin yung kilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Without the Holy Spirit, yung mga tao, gumagawa din naman sila ng paraan para magmahal in their own ways. Meron po tayong paraan din ng pagpapakita ng pagmamahal sa iba. Sinusubok po natin yan sa pamamagitan ng ating lakas. Pero ano po nangyayari? Kadalasan nauubos din po yung ating pasensya. Tama po ba? Nauubos yung ating pasensya, yung patience natin. Talagang very limited lang po yan, mga kapatid.
Ang totoong madali po tayong mapagod. Sabihin mo sa katabi mo, kung nandito yung asawa mo, parang ikaw. Ikaw na ikaw ang pinag-uusapan dito. Yan. Diba? Nauubos ka agad yung ating pasensya, madali po tayong mapagod, magpatawad. Kaya nga po sabi natin, yung patience, yung joy, peace, yan po mga bagay na binanggit po na yan, mga kapatid, magkakamag-anak no? Kasi pati yung pag-ibig, alam po ninyo mga kapatid, madali po tayong susuko kung sarili po nating effort. Pero dahil nga po yan ay gawa ng Holy Spirit at yan ay isang bunga, kaya po nagko-compensate ang isa't isa at nakikitang nadidevelop po ito sa atin. So, ang tao po na nagpipilit lang magmahal without the working of God, without the working of the Holy Spirit, emotion lang po ang pinakikilos po niyan. Pagka emosyon lang po at nakabatay po tayo dyan, alam po ninyo gagawin po natin, mabait lang tayo sa mga taong mabait sa atin. Mahal lang natin yung mga tao na nagmamahal din sa atin. Parang ganun no? Nagre-reciprocate lang kung ano yung ibinibigay sa atin. Kasi yun ang naturalesa po natin. Yun ang ating human nature. Mabait lang tayo sa taong mabait sa atin. Pero hindi na po natin kayang suklian. Subukan lang po ninyo, yung mga hindi nag-greet po sa inyo sa Facebook ng birthday nyo. Isipin mo, hindi rin kita babatiin. Di ba? Simpleng-simple lang yan. Hindi mo ako binati Ito, ang dami-daming nag-greet sa akin, tapos ikaw pa. Di ba? Mahilig po tayong bumawi, mahilig po tayong gumante. Pero napaka-lovable naman po sa natin, doon sa mga tao na nakikita po natin, pinapahalagahan po tayo. Tayo po mga kapatid ay dapat ay mapagpatawad, dapat matatag, dapat po mapagtiis sa mga tao. At yan po mangyayari lang kapag talaga malapit po tayo sa Diyos at hinahayaan po natin kumilos ang banal po na Espiritu sa atin. So hindi po natin mga kapatid magagawa ang isang bagay na hindi po natin tinatanggap. Amen po ba? Ulitin ko po hindi po natin magagawa ang isang bagay na hindi po natin natatanggap. Kung hindi po natin tinatanggap dahil lumalayo po tayo sa Diyos, hindi po natin na-experience yung love of God, ang hirap din po na magmahal po sa mga tao na nasa paligid po natin. Pero the fact na araw-araw, bawat sandali, tumatanggap po tayo ng pagmamahal ng Diyos, mas nagiging handa ang ating puso na magpatawad, mas handa ang ating puso na tumanggap, yung may acceptance tayo sa ating mga partners, sa ating husband, sa ating wives. Handa po yung puso po natin sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa mga taong minsan mahirap pong mahalin. So yan po yung magandang bagay, magandang balita na meron po tayo dahil gumagawa sa atin ng banal na Espiritu. Parang ano po yan parang iPhone. Ano po bang iPhone na ang uso ngayon? Kasi ako 13 pa lang 13. So, parang magandang telepono po yan mga kapatid. Kahit gaano kaganda yung phone po natin, hindi po siya gagana kapag wala pong power source. Kapag low bat, mga kapatid, o na-drain. Ganon din po ang puso ng isang tao. Kung hindi po nakakabit po ito sa tamang pinagmumulan, yung pong pag-ibig ng Diyos, unti-unti din po tayong nauubos. Dapat po talagang recipient po tayo ng pag-ibig po ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, meron po akong quotation na nabasa. Sabi po, God's love is not a reward for our goodness. It is the reason we can become good. Okay? God's love is not a reward for our goodness. Yung pag-ibig po ng Diyos o pag-ibig po ay hindi lamang po reward po yan sa atin pong kabutihang ginawa. It is a reason we can become good. Nagiging dahilan po yan para tayo po ay gumawa ng mabuti. So you cannot consistently give what you do not continually receive. Dapat po may tinatanggap po talaga tayo mga kapatid. Pangalawang bagay, nandito pa po ba kayo mga kapatid? Hello!
Ang pangalawang bagay, love is a decision before it becomes a feeling. Okay? Siguro pagka na-imagine ko yung mga young people, baka mas nananaig minsan madalas na pagkakataon, feeling. Pero ang sabi po dito mga kapatid, para ma-sure po natin talaga umiibig ba ako o hindi, dapat, ito po yung dapat nating maalala, love is a decision before it becomes a feeling. It is a commitment before it becomes a feeling. Nag-decide po tayo, itinalaga natin yung ating sarili na magmamahal bago pa na-develop po talaga na ito ay maging feeling. John 13:34 to 35, this is about discipleship. John 13:34 to 35, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, sabi po ng Panginoong Hesus, mag-ibigan kayo kung paano kayo ay inibig ko. By then, sabi niya, dahil dito, malalaman ng mga tao na kayo ay mga tagasunod ko, kayo ay mga alagad ko, dahil kayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Ang pag-ibig na tinutukoy po dito ni Jesus ay agape love. Sabihin nga po natin, agape. Ang agape love po mga kapatid ay pag-ibig na hindi po nakabatay sa atin pong pabago-bagong emosyon. Ang agape na tinatawag po dito ay decision of your heart. It is a decision of your heart, not a feeling. Hello mga kapatid, may pagkakaiba po ba yon? Parang natuka tayo ng ahas Di ba ba? I-differentiate po natin. Ang agape, hindi po yan nakabase sa pabago-bagong damdamin o emosyon. Kasi, di ba, depende po, may mga taong, may mga taong nagsuswing talaga yung mood nila. Di po ba? Parang kahapon, okay naman to Ba't ngayon parang iritang-irita sa akin? Nakakita na po kayo ng mga taong ganyan, na parang ang bait-bait sa inyo kahapon, tapos parang inis na inis sa iyo ngayon. Di po ba? Pag tinanong mo na parang, parang, alam niyo, parang sasakmaling ka, parang sobrang galit sa iyo talaga. Natatawa po kayo kasi malamang may experience po kayo na ganyan. Napaka-sweet naman ito, di po ba? Pero bukas lang, parang, ang layo na ng kalooban. Kasi yan po mga kapatid, yung sinasabi po natin na love, na bumabase po sa feeling masyado. Pero yung pong agape na tinatawag, nakabase po yan sa decision, nakabase po yan sa commitment. Okay? Kahit hindi ka maligo, di ba? Kahit hindi ka naliligo, mahal pa rin kita. Di ba? Decision ko na yan na mahalin talaga kita. May nabasa ako sa Facebook, pagka daw ang tao umabot na ng 60, hindi na daw po dapat naliligo araw-araw. Sabi ko. Parang gusto kong i-apply Hindi ko alam. Kuminsan kasi pag binuksan mo, parang wala naman siyang sagot, di ba? May mga ganyan sa Facebook na parang gusto lang ma-open yung parang article. Pero pag binuksan mo, may no-offer lang palang mga ibebenta, pero wala naman yung sagot. Bakit hindi kailangan maligo yung mga 60 above, okay? Ako naman ay 40 plus lang, kaya mga pagkaganyan, mga 40 plus ay pwedeng twice ang ligo po niyan mga kapatid. So, iyan po ay agape, it's a decision. Kahit ka magkamali, alam ko, prone ka talaga sa mistakes, tatanggapin pa rin kita, mahal pa rin kita. Yan. Kuminsan sabihin mo, wag ka lang uulit. Pero kuminsan umulit na Pero nag-decide ka pa rin na mahalin po siya. That is agape love. Yan po yung love na atin pong natanggap sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, sinasabi po natin, ang God po natin is not only a God of second chance. He is a God of many chances. Kasi hindi po niya nilalagyan ng period
Pero huwag niyo naman pong lubusin, mga kapatid. Huwag niyo naman pong samantalahin yung grace na ibinibigay po sa atin ng ating pong Panginoon. So kapansin-pansin po, no? Yung pong binanggit po dyan, manonotice po natin yung binanggit po ni Jesus, a new command I give you. This is a command, mga kapatid. This is not an option. Hindi po siya suggestion, hindi po siya mungkahi. Ito po ay utos, a new command I give you. Hindi tayo uutusan ng Diyos na hindi po natin kayang gawin at imposible na magawa natin ang bagay po na ito, yung agape love po na yan. So dahil po nahandyan po ang Holy Spirit, siya po ang mag-i-empower po sa atin para yung tingin po natin na imposible ay maging posible po na tayo po ay magmahal kahit po hindi po ito madali para po sa atin. Alam po ninyo, mga kapatid, ang pagmamahal po ni Kristo, kanya po itong iminodel, no? Ang pinaka-climax po talaga ng pagmamodel po ni Christ ay doon po sa krus. Noon po siya ay mapako po doon sa krus. Hindi po niya tayo minahal dahil po tayo ay karapat-dapat, dahil po tayo ay mabait, okay? Dahil po tayo ay may ginawang mabuti. Actually, offended po ang God sa atin po mga pagkakamali. Kundi dahil lamang po, mga kapatid, sa Kanya pong kalikasan, He is a loving God. God is love. At dahil din po sa Kanya pong layunin, ang very purpose po ng Panginoon, tayo po ay maligtas. Nung tayo po ay makasalanan pa, ibinigay po niya ang Kanya pong sarili para po sa atin. So, ang tunay na pag-ibig po ay ganon. Hindi po nakadepende sa ugali, hindi po nakadepende po sa ginawa, ibinibigay lang po natin yan, mga kapatid. Kahit po sa hindi dapat maging recipient po nito. Ano pa po, mga kapatid, ang dapat po nating makita? Number 3 na po tayo. Love produces every other fruit. Dito po natin makikita kung paano po sila ay iisa lang. Sila po ay magkakamag-anak. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Hindi po aksidente, ulitin ko, mga kapatid, hindi po aksidente na unang binanggit po yung love po dito ni Paul. Marami pong Bible scholars ang nakikita na ang pag-ibig po talaga ang kauna-unahang bunga na nagbibigay po ng kulay doon po sa other virtues na binanggit po dito, kagaya po ng joy, ng peace, and everything na nakasulat po dito, na yung 8 others, mga kapatid. Ang pangunahin po talaga ay ang pag-ibig para po magkaroon po ng direction, yung po mga katangian po na binanggit. Tingnan po natin, mga kapatid. Kung wala po ang pag-ibig, let's say wala po yung pag-ibig, yung pag-ibig, yung sumunod po, joy, di ba ba? Kung wala po yung pag-ibig, yung joy, magiging pang-sarili lamang po yung kasiyahan. Masaya lamang po tayo sa atin pong sarili, sa atin pong accomplishment, sa atin pong naabot, o kung ano yung meron po tayo. Yung binabanggit po dyan na peace, yung kapayapaan po dyan, okay, kung walang love, magiging dahilan lang po yan, ay pag umiiwas lang po tayo sa alitan, so wala pong relationship. Kaya ka lang may peace kasi iniiwasan mo ang lahat ng mga tao na possible magkaroon po tayo ng conflict. Yung pagtitiis po dyan, yung pong patience na binabanggit po dyan, ang nagtitimpi na lamang po tayo sa atin pong kalooban. Sino po sa atin yung gano'n? Yung sobrang matiisin. Di ba may mga taong sobrang matiisin? Yung parang inabsorb mo na lang lahat. Di ba? Shock absorber tayo. Kinarga mo na lahat talaga ng bigat ng buhay. Pero hindi ka makapagsalita, pinipreserve mo na lang kung ano ang meron. Meron po ba tayong ganon, mga kapatid? Okay? Hino-hold lang natin together kung ano yung meron po tayo. Nagtitimpi lang po tayo, mga kapatid.
Yun po ay bunga ng pagtitiis, pero wala na po yung joy. Ang kabaitan, mga kapatid, alam po ba ninyo yung kabaitan na binanggit, yung goodness, pag walang love, gagawin lamang po ninyo ito ng pakitang tao. Ayan, for show. Okay? Nakikita ng mga tao, di galingan po natin, pag-usayan natin para magmukha tayong good sa iba. Yan po mga kapatid, yung goodness na wala pong love. Ang kabutihan na pinapakita po natin dahil lumalakad po lang tayo sa moralidad. Okay? Ginagawa po natin yung mabuting asal kasi gusto natin pakita sa tao, lumalakad ako sa katwiran. Pero wala naman pong pag-ibig po dito. Ang katapatan, alam po ninyo yung katapatan sa asawa, katapatan po natin sa Diyos, katapatan po natin sa anumang tungkuling ibinigay po sa atin. Yung katapatan po na yan, without love, nagiging tungkulin lang. Okay? Hello mga kapatid. Nasubok niyo na po ba yan mga kapatid? Natapat po kayo sa work? Kasi yung iniisip lang po ninyo, tungkulin ko kasi ito. Tungkulin ko pumasok ng 8 a.m., lumabas ng 5 p.m. Okay? Tungkulin. Pero kung minsan, pagka motivated po tayo ng love, hindi po natin iniintay lang yung oras no? Kasi nga po, ang motivation po ng ating faithfulness, nahando na po talaga yung pag-ibig po na yan. Yung pong kahinahunan, okay? Gentleness, pag walang love, nagiging kahinaan lang po yan. Okay? We are weak. Hindi natin kayang lumaban. We cannot fight back. Dahil hindi tayo sanay lumaban, ang tingin lang po ng iba sa atin, gentle tayo. Okay? Without love, ganyan po. Yung pagpipigil sa sarili, parang nagiging simpleng disiplina lang. Sana mga kapatid, nakita po natin, Nagiging disiplina lamang po siya kapag walang pag-ibig, yung atin pong pagpipigil sa ating sarili. Ang pag-ibig po ang nagbibigay po sa atin ng tamang motibo sa lahat pa ng mga bunga sa susunod po nating pag-aaral. Ito rin po yung diwa ng tinuro po ni Paul sa 1 Corinthians 13. Kahit na ang mga pinakamagagandang gawa ng tao, nawawalan po ng spiritual na value o halaga kapag wala po ang pag-ibig po sa atin. Hello po mga kapatid. Happy Valentine's Day. Parang pinag-aaralan lang po kasi natin to talaga pag Hearts Day, Pero maganda rin po, binabalik-balikan po natin. Hindi ko po alam, bakit po? Kasi po, every month ay gumagawa po tayo ng team. Mula po ng day 1 na magsama-sama po tayo, buong buwan po yan, ginagawa po natin ang tema na dapat po natin pag-aralan. At hindi po aksidente na binibigyan po tayo ng Panginoon ng team para balik-balikan po yung magagandang aral na dapat po nating ipamuhay. At ito nga po, pinag-aaralan po natin yung mga bunga ng Espiritu. At alam po natin, magiging mahalaga po ito, magiging pakinabang po sa mga practical action po natin. Maaari po kasing tama ang ginagawa po natin sa kasalukuyan, pero kung mali po ang dahilan bakit natin ito ginagawa, wala din po talaga siyang kabuluhan. Maaari nagsisilbi po tayo sa church, pero puno rin po pala tayo ng inggit at wala po yung pag-ibig, wala din po yan. Maaaring nagsasabi po tayo ng katotohanan, pero kung hindi naman po tayo nagmamahal, wala din po ito. We live in righteousness, pero wala din po yan dating, wala din pong kabuluhan. Maaaring matuwid, tayo po ay naninindigan, pero meron po tayong nasasaktan ng mga tao sa atin pong paraan. Yan po mga kapatid, kung wala po tayong pag-ibig at hindi po tayo nananahan po sa pag-ibig. Kaya po kung titingnan po natin, ang helpful way talaga para matingnan po natin yung ilan pong mga kasunod pa na topic po natin, kaugnay po ng love, ito po yan. Joy is love rejoicing.
Peace is love resting. Patience is love enduring. Kindness is love serving. Goodness is love acting. Pag merong goodness, talagang gusto mong gumawa ng mabuti, gusto mong mag-act. Yung kindness, dahil ito ay kaugnay nito yung love, gusto mo talagang mag-serve. Yung faithfulness, dahil mahal mo talaga yung mga tao, mahal mo ang Diyos, nagdi-decide ka to remain, manatili. Yung gentleness, ito po ay respond po natin with humility. Nag-respond po tayo na may kababaan. At yung self-control, ito po ay love, choosing what honors God over what satisfies self. Yung self-control, meron po tayong mga appetite, di po ba? Pero pag meron pong love, talaga pong nakokontrol po natin yung atin pong mga sarili. So yan po ang iba't ibang mukha ng pag-ibig na dapat po nating makita doon po sa mga susunod pa po nating mga paksa. Meron pong memorable quote na nabasa po ako. Sabi po, every fruit of the Spirit is love expressed in a different way. Right actions without love become empty religion. Any form of goodness, any act of service, any right actions without love, sabi po dito, it become only empty religion. Okay? Empty religion lang po siya. Let us learn to love, mga kapatid. This is a command of God. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. For then, people will know that you are my disciple if you love for one another. It is a command, mga kapatid. It is a command. Utos po ito sa atin ng Panginoon. At ito po ay isang decision to love people, to love God, of course, number one, and to love people. Mahalin po sila more and more, hindi po tayo selective. We choose to love kasi ito po yung utos ng Panginoon para po sa atin. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo. Tandaan po natin ito, mga kapatid, kapag nawawala po ang pag-ibig, kahit tama po ang ginagawa po natin, maaaring mali pa rin. Sapagkat ito hindi bunga ng banal na Espiritu. Ang ebidensya po ng spiritual maturity is not merely doing the right things, but doing the right things with the heart of Christ. Ano po ba yung heart of Christ? Ito po yung punong-puno po ng pag-ibig. Kaya, He shows mercy. He shows kindness. He gives grace. Kasi po, punong-puno po siya ng pag-ibig po sa atin. Ang pinakamalinaw sa atin ngayon na ebidensya ng pag-ibig ay yung kahawig ng pag-ibig ni Jesucristo sa atin. Shall we bow our heads and let us come to God in prayer? Heavenly Father, we thank you for your word. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral po namin. Salamat po, paulit-ulit. Naririnig po namin ang mga aral na to. Pero naniniwala po kami, Panginoon, meron po kayong mga timing. May mga panahon na dapat po naming mapakinggan, dapat po naming mapakinggan. Kasi napapanahon po ito talaga. Minsan po, Panginoon, may mga bagay na nanineglect po kami. May mga bagay po, Panginoon, na nalilimutan po kami na i-practice. At kuminsan po, Panginoon, hindi po namin naaalaw ang Holy Spirit na totally magkaroon ng control sa amin pong mga buhay. Sandali pong ito, Panginoon, allow us once again na yung faith po namin sa inyo and the working of God and the fruit of the Holy Spirit manifested in us, O God. Tulungan po ninyo na makita po ito sa amin pong buhay. Hindi lamang po sa labas, Panginoon. From the inside out, galing po, Panginoon, sa amin pong puso, nagmula po doon. Hinawakan po ninyo yung amin pong puso. Kayo po ay nakapangusap sa amin pong mga buhay.
At lumalabas na lamang po ito, Panginoon, sa amin pong kilos, sa amin pong paggalaw, sa amin pakikisama, sa amin pong relationship, sa amin din pong pagsiserve sa mga tao at sa inyo, Panginoon. Salamat po. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen.